Hapon po sa inyo lahat. Atin munang palapakan po ang ating Panginoong mabuti. Sa pong dahilan kung bakit pumupunta ang mga tao sa isang dambana, kagaya nito, shrine ni Lolo Uweng, ay dahil ang mga tao naghahanap ng biyaya, kagalingan, kasagutan. Ibig sabihin, may kanya-kanyang saloobin ng mga tao. At minsan, maaaring maraming taong pumupunta rito, may mga mabibigat na dalahin. Pero buti na lamang meron tayong Lolo Uweng na kung saan yung kanyang mga salita pwedeng makatulong sa atin kung paano gagaan yung ating saloobin. Ewan ko sa inyo, sino ba sa inyong walang problema sa buhay? Okay, lahat po may problema. Tingnan nyo nga yung inyong katabi. Wala ba yung problema? Mukhang may problema, di ba? Pero lahat po tayo, isa sa hinahangad natin, kapayapaan. Sino sa inyo ang gusto ng kapayapaan? Yan. Huwag niyo lang sabihin sa inyong katabi, sumapayapa ka nawa. Okay. So mga kapatid, lahat po tayo naghahangad ng kapayapaan. Pero ano ba itong kapayapaan na ito? Tingnan po natin ang buhay ng mga apostoles sapagkat ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Yan po ang inihabili ni Jesus, kapayapaan. Pero ano bang nangyari talaga sa mga alagad ni Jesus nang siya umakyat sa langit bago niya iwanan? Ang mga alagad ba talaga ay naging mapayapa? Para yatang hindi. Para yatang nang sabihin ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan o kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo nang siya umakyat sa langit, para yatang mas mabigat pa ang pinagdaanan ng kanyang mga apostoles. Kailan ba mas mabigat ang buhay ng mga apostoles? Bago mamatay si Jesus o bago siya umakyat ng langit? Kung makikita po natin, kahit sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang dami pa ring problema, ang dami pa ring pagsubok, pag-uusig, at banta sa buhay ang pinagdaanan ng mga apostoles. Pero, totoo ang sinabi ni Jesus, naranasan ng mga apostoles ang kapayapaan sa gitna ng hirap at pag-uusig. Sabi nga po, when we speak of peace, peace is not the absence of conflicts. It is the attitude towards conflict. It is the attitude of facing conflicts in peaceful way. So yun po yung mga apostoles. Hindi nawala yung problema, pero naging mapayapa ang pagharap nila sa iba't ibang klase ng pagsubok. Naging mapayapa ang paraan nila kung paano hinarap yung mga umuusig sa kanila. Parang si Jesus. Kahit pa sabihin natin na ang daming umuusig kay Jesus, pero very peaceful ang kanyang pagharap sa mga sundalo. Kaya nga nang si Jesus ay huhulihin na ng mga sundalo, bumunot ng tabak si Pedro. Anong sabi ni Jesus? Isalong mo ang iyong tabak. At yan pong itinuro ni Jesus. Tinuruan niya ang mga alagad kung paano harapin ang pagsubok sa paraang mapayapa. At pangalawa, kaya mapayapa ang mga alagad, kahit pasabihin natin ang dami na nilang pag-uusig, ay dahil sumasa kanila na ang Espiritu Santo na isinugo ni Jesus after na siya ay umakyat ng langit. Kaya dalawang bagay po ang makikita natin kung bakit sila ay mapayapa. Una, because of the attitude in facing conflicts. At pangalawa, because of the Holy Spirit. Ito rin po ang magandang pagnilayan natin. How do we face conflicts? And with whom do we face conflicts? Paano natin to dinadala? At sinong kasama natin sa pagdadala ng mga problema natin? Unahin po natin yung unang katanungan, paano natin dinadala ang iba't ibang problema natin? Lahat po tayo may kanya-kanyang problema sa buhay. Problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa kalusugan, problema sa relasyon, problema sa buhay espiritual, problema sa ugnayan. Ang dami po natin problema. Pero paano natin to dinadala? Mga kapatid, ang problema o yung krus ng buhay natin, gumagaan depende sa pagdadala natin. Para bang kung ikaw ay merong bubuhating bigas na napakabigat, isang sako, gumagaan ang pagbubuhat mo ng bigas depende sa klase ng pagdadala. Kapag yung bigas, binuhat mo ng iyong niyayapos, mabigat yon. Pero kapag yung bigas, binuhat mo na nasa iyong balikat, medyo mas gumagaan. Kaya minsan, depende talaga sa pagdadala ng problema kung paano ito gumagaan o kung paano ito bumibigat. Paano mo dinadala ang mga
pasanin sa buhay, yun ay malaking importante, napaka-importante nun para gumaan ang ating pasanin. Para bang halimbawa, kung ikaw ang nagpapabigat sa'yo ay yung pusong punong-puno ng sama ng loob, nasa sa'yo kung paano bibigat ang iyong puso. Dahil lahat naman ng tao nagagalit. Pero nasa sa'yo kung paano mo haharapin yung iyong galit. Kapag ang galit, dinala mo ng napakatagal, ikaw na ang nagpapabigat niyan. Pero kapag ang galit, nagalit ka pero mabilis nawawala, mabilis din gumagaan ang iyong buhay. Para bang yung tanong ng isang teacher sa mga estudyante, may hawak-hawak na isang pitchel na tubig. Gaano kabigat itong tubig na ito? Ang sagot ng mga estudyante, 1 kilo po, half kilo, 1/4 kilo. Pero ang sabi ng teacher, ang bigat ng tubig na ito ay depende sa klase ng paghawak. Kapag ito'y hinawakan mo ng 1 minuto, kayang-kaya mong buhatin. Kapag yan hinawakan mo ng 2 hours, medyo pwedeng magnumb ang iyong kamay. Pero kapag ito'y hinawakan mo ng buong maghapon, babagsak ang iyong kamay. Kaya ang sabi ng teacher, ang bigat nito ay wala sa timbang. Depende sa tagal ng iyong paghawak. Ganon din yung bigat ng iyong kalooban. Ang bigat ng iyong kalooban ay depende sa tagal kung paano mo dinadala yung iyong pasanin sa iyong kalooban. Kapag yan ay itatanim mo ang iyong galit, magiging mabigat at hindi ka magiging mapayapa. Kaya mga kapatid, ang buhay po ng tao nagiging magaan depende sa kung paano natin to dinadala. Siguro maganda tingnan natin, ito bang mga pagsubok sa buhay ko, hindi lamang kung paano dinadala, kundi kung paano natin to tinitingnan. Minsan may mga tao na ang tingin sa kanyang mga pasanin sa buhay ay isang parusa. Pero yung iba, hindi parusa ang tingin. Ang tingin sa kanyang mga dinadala na mga problema ay isang pagsubok, challenge. Para bang isang estudyante. Kapag yung isang estudyante nag-aaral, ang tingin niya sa mga assignments ay parusa ng teacher, pabigat ng teacher, mas magiging mabigat sa kanya ang pag-aaral. Pero kapag tiningnan ng estudyante na yung kanyang mga assignments ay challenge ng isang guro, mas magagawa niya ito ng ayos at mas magiging productive siya. At hindi magiging mabigat kasi hindi parusa ang tingin niya. Ang tingin niya doon ay isang challenge, hamon. Ganon din po sa atin. Depende sa pagtingin natin sa problemang ating pinagdaraanan kung ito ay gagaan o bibigat. Minsan kinakailangan lang talaga nating lawakan ang pagtingin natin sa ating problema. Para bang yung isang bata, meron naka-attend ako ng isang birthday celebration, 50th birthday ng isang father. At yung kanyang anak, siyempre nagbigay ng mga messages, yung mga bisita. Ang huling nagbigay ng message ay yung kanyang solong anak. Alam niyo ang sabi ng bata, Daddy, hindi ko po malilimutan yung inyong payo sa akin na naging dahilan kung bakit very successful ako ngayon sa aking buhay. Kasi yung bata, achiever, at talagang ang tataas ng kanyang grades. Ang sabi ng bata, ito po kasi yung lagi niyong sinasabi na aking pinanghawakan. Kapag ako'y may problema sa eskwelahan, kapag ako'y may problema sa trabaho, lagi niyong sinasabi, anak, lawakan mo ang iyong pag-unawa. Anak, lawakan mo ang iyong pag-unawa. Kaya sa buhay po natin, mahalaga na minsan kapag mayroon tayong nakatalo, minsan nahihirapan tayo sa trabaho, o minsan para bang meron tayong pinagdadaanan, minsan kinakailangan lang siguro muna nating lawakan ang ating pag-unawa. Tumahimik, magnilay, at tingnan natin, lawakan natin ang ating pag-unawa. Yan po yung minsan na nagpapagaan sa atin, depende sa kung paano natin dinadala at kung paano natin tinitingnan. Halimbawa po, sa inyong buhay, di ba marami ding nagsasabi sa inyo ng mga kritisismo at mga papuri. Paano nyo hinaharap yung mga criticisms o sabihin nating fraternal corrections? May mga tao na kapag pinuna, masyadong madamdamin, masyadong nagtatampo, o minsan ayoko na mag-serve. Nagse-serve lang naman ako, pupunahin pa ako, itatama pa ako, kumakanta lang naman ako. Bakit niya ako pupunahin sa aking pagkanta? Ang ganda-ganda naman ng boses ko. Tapos minsan,
ang daming naririnig natin, mga kritisismo o sabihin nating fraternal correction. Minsan depende lang talaga yon sa pagtingin natin. Sabi nga, kapag ikaw ay na-criticize, ilagay mo yon sa iyong isip, wag sa puso. Pero kapag ikay pinuri, ilagay mo yon sa puso at wag sa isip. Depende sa kung paano mo yung tinatanggap. Kasi kapag ikaw ay na-criticize, at yun ay inilagay mo sa iyong puso, magdadamdam ka lang, magtatampo ka lang, iiyak ka lang. Pero kapag yun ay inilagay mo sa iyong isip, pag-iisipan mo, totoo ba yun o hindi? Baka makatulong kapag sa isip mo inilagay. At kapag naman ikay pinuri, mas magandang ilagay ito sa puso. Nang sa gayon, maging mapagpasalamat ka. Kasi kapag sa isip lang natin ilalagay, baka lumaki ang ulo ng isang tao. Huwag ho natin pagbaliktarin. Kapag ikay na-criticize, saan ilalagay? Sa isip o sa puso? Saan po? Sa isip. Kapag ikay pinuri, saan ilalagay? Sa puso. Huwag niyong pagbaliktarin. Minsan, ang mga dinadalang conflicts sa buhay natin, depende sa kung paano natin dinadala, depende sa kung paano natin inuunawa, at minsan depende rin sa kung paano natin to tinatanggap. Kaya nga po, kahit po dito sa ating paglilingkod sa simbahan, minsan nahihirapan tayo sa paglilingkod. Minsan nahihirapan tayo sa paglilingkod sa pamilya. Minsan nahihirapan tayo sa ugnayan sa Diyos. Tingnan natin, paano natin nilalawakan ang ating pagtingin, paano natin tinatanggap ito, paano natin to hinaharap. Kaya malaking tulong po yung buhay ng mga apostoles na maging inspirasyon natin. Ang sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Nang si Jesus ay umakyat sa langit, ang daming umusig sa kanila, ang daming nagbanta sa kanila. Pero dinala nila ito nang mayroong kagaanan ng kalooban, dinala nila ito nang may pananampalataya sa Diyos, tiningnan nila ito na bahagi ng kanilang buhay ng pagsunod kay Jesus. Kaya una, ang mahalaga, kapag tayo gusto nating maging mapayapa ang ating sarili, tingnan natin, paano natin tinitingnan pa rin na mayroong grasya kahit sa gitna ng pagsubok. Nakakita na kayo ng mga tao na ang bigat-bigat ng problema. Pero kapag humarap na sa El Shaddai, kapag humarap na sa charismatic communities, kinukwento niya ang lahat ng kanyang problema, pero nagagawa pa rin magpuri sa Diyos. Samantalang ang bigat ng kanyang problema, kasi sa gitna ng problema, nakikita niya pa rin ang grasya ng Diyos. Hindi ang nakikita niya ay problema lamang, kundi kahit yung problema, nakikita niyang bahagi yun ng biyaya ng Diyos. Pero nakakita na ba kayo ng isang tao na ang gaan-gaan lamang ng problema? Nagkaroon lamang ng tagyawat sa ilong, para bang ang bigat-bigat na? O hindi lamang siya napansin, para bang ang bigat-bigat na? Hindi lang siya napuri, ang bigat-bigat na. Bakit kaya? Kasi nakatuon lamang dun sa problema at hindi nakikita yung grasya ng Diyos. Naalala nyo ba yung kwento na mayroong isang maninimba na ang daming puna sa simbahan? Lahat na lang pinuna. Ang sabi nung maninimba, Father, bakit naman ganito ang inyong simbahan? Ang pangit-pangit ng lahat. Ang pangit ng simbahan, ang dungis-dungis, ang pangit ng sounds, ang pangit ng choir, ang pangit ng bumabasa, ang pangit ng pare, lahat na. Then sabi nitong pare, o sige, kasi gusto nang umalis. Ayoko na po dito dahil ang susungit ng mga tao. Ang sabi ng pare, o sige, bago ka umalis, may paggagawa muna ako sa iyo. Di ba, kayo nagsisimba rito? Ang dami mong napupuna. Ganito ang gawin mo. Hawakan mo itong isang basong tubig. Umikot ka sa buong simbahan. Pero kinakailangan walang matatapon, hindi matatapon. Kaya yung ale, umikot sa buong simbahan. Nakatuon lamang siya dun sa tubig, dun sa baso. Pagbalik niya dun sa pare, ang sabi ng pare, oh, sister, wala bang natapon? Wala po. Pero habang ikay umiikot sa simbahan, anong nakita mo? Wala po, tubig lang. Kaya ang sabi ng pare, pwede naman palang hindi mo makita yung lahat at makafocus ka kay Jesus. Makafocus ka sa iyong pagsisimba. Bakit para bang ang bigat-bigat ng iyong buhay habang pumapasok ng simbahan? Minsan ho,
merong nagreklamo sa akin. Sabi sa akin, Father, bakit ganito ang mga nasa simbahan? Merong mga masusungit, merong mga matataray. Akala ko ba kapag nasa simbahan, dapat mabait? Ito po ang sabi ko. Alam mo, sister, kung ang aasahan mo na ang nasa simbahan ay dapat mabait, hindi na ho na kinakailangan ng simbahan. Kaya meron tayong simbahan ay para sa mga makasalanan, para sa mga nagkakamali, para sa mga nangangailangan ng pagtutuwid. Kaya expect na kapag ikay pumasok ng simbahan, kapag ikay naglingkod sa simbahan, kapag ikay lumapit kay Kristo, meron at meron ka talagang makikita na bagay na maaaring challenge sa iyo. Kung paano mo tatanggapin o maaaring pagsubok dahil part yon ng pagsunod kay Jesus. Kaya nga kahit sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, nangyayari yan sa mga alagad. Dahil marunong silang magdala ng kanilang krus, ng kanilang problema. Pero ang pangalawa po, hindi lamang ang naging dahilan ay dahil marunong silang magdala. Kaya sila naging mapayapa dahil sa Espiritu Santo na kanilang kasakasama. At ito rin po ang mahalaga sa buhay natin. Kapag tayo may pagsubok sa buhay, kanino ka lumalapit? Kanino ka nakikipag-usap? Sinong kasama mo sa pagharap sa pagsubok ng iyong buhay? Minsan kinakailangan nating piliin yung ating makakausap. Minsan kinakailangan nating makipag-usap kay Lord at umasa sa Espiritu Santo. Kasi minsan, kaya bumibigat yung ating pasanin ay dahil minsan depende na rin sa ating nakakausap. Paano kung ang iyong napagsumbungan ng iyong problema ay may issue rin sa buhay? Baka mas lalong bumigat. Halimbawa, ang problema mo sa asawa at ikinuwenta mo yung iyong problema sa asawa, yung problema mo sa iyong asawa, dun sa isang tao na galit din sa asawa. Ano kayang ipapayo sa iyo? Baka sabihin sa iyo, maghiwalay na kayo. Kasi may issue rin siya eh. Halimbawa, meron kang tampo kay Father. Paano kung yung iyong kwentuhan ng iyong tampo kay Father, may galit din kay Father? Baka sabihin siya, huwag ka na magsimba. Minsan kinakailangan din nating humanap ng tao na mag-aakay sa atin sa kabutihan. Kasi baka yung mga nalalapitan natin, baka kaya ganun magpayo ay dahil may issue rin sa buhay. Kaya minsan mag-ingat din po tayo sa pagpapayo dahil minsan doon lumalabas din pala yung issue natin sa buhay. Kapag merong humingi ng payo sa atin, tingnan natin, tayo ba ay nagiging daan para siya ay maging positibo o nagiging daan para siya ay magalit palalo, para siya ay mas lalong manghina o para siya ay mas lalong ma-discourage. Kaya mahalaga po na minsan humanap tayo ng mabuting kaibigan at isa sa napakabuting kaibigan natin ay ang Espiritu Santo. Ilapit natin to sa pagdarasal. Dahil ang Espiritu ng Diyos pwedeng magbigay sa atin ng karunungan. Ano po ang sinasabi sa aklat ng Salmo? Ang sabi ni Yahweh, my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways. For my thoughts are higher than your thoughts, and my ways than your ways. Ang Diyos, kapag nilapitan natin, may karunungan na hindi natin alam. Merong kakayanan na hindi natin kaya. Kaya minsan, kinakailangan talaga na, at hindi lang huminsan, kinakailangan nating magpatulong sa Diyos. Lalo tigit sa pagdadala ng ating mga suliranin. At mahalaga rin na lumalapit tayo sa simbahan, lumalapit tayo sa mga mabubuting kaibigan. Kapag meron kayong kaibigan na ang pinapayo sa inyo ay mas lalo pa kayong magalit, kapag meron kaibigan na ang payo sa inyo ay mas lalo pa kayong nanghihina, kapag meron kaibigan na kapag inyong kinausap mas lalo kayong may inis, pag-isipan ninyo, tama ba ang aking nalapitan? O baka mali ang aking nalapitan? At yan po ang mga apostoles. Kaya naging mapayapa ang kanilang buhay kahit sa gitna ng pag-uusig dahil ang kanilang kinakausap ay mga taong puspos ng Espiritu Santo. Sila kasama nila ang Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, lahat tayo minsan nababalisa, lahat tayo may pagsubok, pero may daan para ito ay maging magaan, para maging mapayapa pa rin ang ating sarili. Sa tingin ko, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Maniwala kayo, kaya ninyo ang pagsubok. Minsan depende lang ito sa pagtanggap
Depende sa pagtingin, depende sa pagdadala, at depende sa kung sinong ating nakakasama para maranasan pa rin natin yung kapayapaan. And lastly, mapayapa ang buhay natin kapag ipo-focus natin ang ating sarili sa langit na ating patutunguhan, sa grasya ng Diyos at lalo tigit sa Panginoon. Now to end this, naalala ko po yung isang kwento. Merong isang hari, at itong haring ito, masyado siyang emosyonal lagi. Very extreme yung kanyang emosyon. Kapag nagkaroon siya ng problema, masyado niyang dinadamdam. May kilala ba kayong ganyan? Na kapag hindi lang mapansin, masyado niyang dinadamdam. May magkamali lamang, masyado siyang nagagalit. Yung kanyang emosyon masyadong mataas. At kapag naman siya'y naging masaya, masyado din ang kanyang saya. Nagiging mayabang na siya, nagiging talagang nakafocus na siya doon sa kasiyahan niya. Minsan delikado po kapag masyadong extreme yung ating emosyon. Diba? Sabi nga, huwag kang magdedesisyon kapag sobrang lungkot, sobrang galit, o sobrang saya. Kaya itong haring ito, gusto niya na maging moderate yung kanyang emosyon. Kaya lumapit siya sa isang monghe. Sabi niya, abot, nakikita ko ang inyong buhay, very peaceful. Hindi kagaya ko. Dahil kayo, alam ko, napakasimple lang ng inyong buhay, pero hindi kayo problemado. Minsan, ang unti nga ng inyong pagkain, pero hindi mabigat sa inyong kalooban. Minsan, wala kayong masyadong gadgets, pero para bang hindi big deal sa inyo. Paano nyo nagagawa na maging payapa ang inyong buhay? Ito ho ang sabi, ang payo ng abot sa kanya. Tandaan mo, itong tatlong salitang ito, at lagi mo yung isaisip kapag ikay nagagalit, kapag ikay masyadong nagiging masaya sa iyong tagumpay, kapag ikay naiinis, o masyado kang nalulungkot. Tandaan mo itong tatlong salitang ito, lilipas din yan. Panghawakan mo lang yan. Kapag ikay nagagalit, sabi mo, lilipas din yan. Kapag ikay nagiging masaya, parang nagiging proud ka na, sabi mo, lilipas din yan. Kapag ikay naiinis na, sabi mo, lilipas din yan. Pero totoo naman, kinakailangan nating palipasin lang ang mga bagay na ito para maranasan natin ang kapayapaan. Hanggat hindi natin pinalilipas ang mga bagay na nagpapabigat sa ating saloobin, mananatiling mas lalo at lalo pa itong bibigat. Kaya mga kapatid, mahalagang makita natin kung ano ang daan ng kapayapaan na pinagdaanan ng mga apostoles. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, lilipas ka rin. Magsitayo po ang lahat.